Bago pa man nagsimula ang lahat, ang mga bagay na nakikita o hindi nakikita, ang Diyos ay naroon na. Ginawa niya ang lahat. Walang nagsabi sa Diyos kung paano likhain ang mundo. Sa kanyang kapangyarihan at kaalaman, nilikha niya ang lahat. Ang Diyos lamang ang makapagsasabi kung paano at para kanino ito nilikha. Ito ang kwento ng Diyos sa atin sa Biblia. Nang pasimula, ang mundo ay walang hugis at anyo, ngunit ang Diyos ay naroon na at may plano siya. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Ginawa ito ng Diyos at tinawag ang liwanag na araw at ang kadiliman naman ay tinawag niyang gabi. Nakita ng Diyos na maganda ang liwanag. Lahat ng ito'y nangyari sa unang araw. Sa ikalawang araw, sabi ng Diyos, maghiwalay ang tubig na nasa lupa at ang tubig na nasa kalangitan upang magkaroon ng kalawakang maghahati sa kanila. At nangyari ang lahat ayon sa utos ng Diyos. Ginawa niya ang langit at nakita niya na ito'y mabuti. Nangyari ito sa ikalawang araw. Ikatlong araw, sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig para lumitaw ang tuyong lupa. Tumubo ang mga halaman mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Sila ay mamumulaklak at mamunga ng may buto upang ito'y dumami ayon sa kanilang uri. lahat nangyari ayon sa utos ng Diyos. Ginawa niya ang lupa, ang dagat, mga halaman, mga tanim, at mga punong kahoy na namumunga. At nakita ng Diyos na ito ay maganda. Nangyari ito sa ikatlong araw. Sa ikaapat na araw, nagsalita ang Diyos at lumitaw ang araw. Ginawa din niya ang buwan at mga bituin. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng araw na magbigay liwanag at ng buwan at mga bituing tanglaw sa gabi. Sila ang magiging batayan ng mga panahon, mga araw at taon. nakita ng Diyos na ang lahat niyang nilikha sa ikaapat na araw ay maganda. Sa ikalimang araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng ibon sa himpapawid. At magkaroon ng isda na may iba't ibang kulay at laki sa dagat.
Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at sa kalangitan. Maging ang mga dambuhalang pating at balyena. Pinagpala sila ng Diyos at sinabihan sila na magparami at punuin ang kalangitan at karagatan. At nagtapos ang ikalimang araw. Pang-anim na araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop na uusad at gagapang sa lupa, mga mababangis at mga among hayop, bawat isa ayon sa kanilang at nagkaroon ng lahat ng hayop mula pinakamalaki hanggang pinakamaliit, bawat laki, hugis at kulay. Nilikha ng Diyos ang mga uri ng hayop. Mayroon may sungay at may malalaking tenga. May kumakain ng halaman sa lupa at iba ngumunguya ng dahon ng kahoy. Ginawa ng Diyos ang bawat isa na magkaiba at nakita niya na ito ay maganda. Sinabi din ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Siya'y magiging katulad natin na makapag-isip, makaramdam, makapagsalita, at makapagpasya. Siya'y mamumuno sa lahat ng mga hayop, isda at ibon, at pangangalagaan ng mundo. Ganyan ginawa ng Diyos ang unang mga tao. Sila ay mahalaga dahil sila lang ang nalalang nakawangis ng Diyos. Pinagpala ng Diyos ang lalaki at babae at sinabi, mag-anak kayo at punuin ang mundo. Binigyan ko kayo ng mahalagang gawain, ang pag-aalaga sa lahat kong nilikha. At nakita ng Diyos ang lahat niyang ginawa. Lahat ng mga halaman, mga hayop, ang daigdig at ang mga tao, at lahat ng ito'y napakaganda. Nilikha ng Diyos ang lahat ayon sa kanyang plano, at sa ika-6 na araw natapos ang lahat. Sa ika-7 araw nagpahinga ang Diyos. Ito'y mahalagang araw, sapagkat natapos ng Diyos likhain ang lahat, at lahat ay gumaganap ng tama ayon sa kanyang plano. Kaya sinabi ng Diyos, ito'y mahalagang araw. Pagpapalain ko ang ika-7 araw at inilaang banal, sapagkat sa araw na ito, ako'y magpapahinga matapos kong likhain ang lahat. Ako si Adan, at ako ang unang tao na nilikha ng Diyos. Ang nakikita ninyong lugar ay ang hardin ng Eden. Nang nilikha ako ng Diyos, nilagay niya ako upang tumira dito at mangalaga ng hardin. Ipinagkaloob ng Diyos ang lahat kong pangangailangan. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo kung paano ako nilikha ng Diyos at ang lahat ng mabubuting ibinigay niya sa akin. Maalala niyo bang nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw ang mundo? Nang nilikha niya ang kalawakan, mga tanim, mga hayop, siya ay nagsalita lang. Ngunit nang ako'y ginawa ng Diyos, natatangi ang paglikha sa akin. sa paglikha kay Adan, kumuha ang Diyos ng alikabok at hinubog ang kanyang katawan. At hinipan sa ilong ng hininga ng buhay.
siya'y naging buhay na nilalang. Ganoon ako nilikha ng Diyos. Yon ang unang araw ng aking buhay. Maliban sa natatanging paglikha sa akin, binigyan ako ng Diyos na napakagandang hardin ng aking tahanan. May ilog na umaagos na dumidilig ng mga halaman. Pinatubo ng Diyos ang iba't ibang punong kahoy na namumunga ng maganda at masasarap na mga prutas. Natikman ko na halos lahat ng iba't ibang prutas sa hardin. Itong puno ay matamis at makatas na peras. Yung nasa banda roon ay malaking kahel. Matikman nga. Sinabi ng Diyos na maaari kong kainin anumang prutas sa hardin. Maliban sa bunga ng isang puno, ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman ng mabuti at masama. Maliwanag ang babala ng Diyos na huwag kumain nito. Sinabi ng Diyos, Adan, huwag mong kainin ang bunga na nagbibigay kaalaman ng mabuti at masama. Dahil pag ginawa mo, mamamatay ka. Alam kong mali ang pagkain mula sa punong ito dahil sinabi ito ng Diyos sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mamamatay. Palagay ko, ito'y ang pagkahiwalay sa Diyos. Ito ay kakaibang puno. Tinatawag itong puno ng buhay. Sinabi ng Diyos na kung kakain ako mula sa puno, mabubuhay ako magpakailanman. Alam ko sa Diyos nagmula ang buhay, kaya napakahalaga ng punong ito. Hindi mabuting mag-isa si Adan. Bibigyan ko siya ng magandang tirahan at tagapangalaga ng hardin. Pero kailangan niya ng kasama at makakatuwang sa lahat ng gawain. Adan, tingnan mong lahat ang hayop na aking nilikha. Gusto kong pangalanan mo sila. Ang anong itawag mo sa kanila, iyon ang pangalan. Ang galing! Napakaraming iba't ibang hayop. Panginoon, kamangha-mangha kayo. Tignan natin, simula sa inyong dalawa, tatawagin ko kayong mga aso. Oo, gusto ko ang mga pangalan na iyon. At gusto ko ang masayang pagwagayway ng inyong buntot. Tingnan natin, gusto kong pakinggan ang pangalang Leon. Pero kanino kaya bagay? Tingnan natin, hindi bagay sa iyo. Napakaliit mo. Alam ko na, kayo dyan, sa may puno, o kayo, tatawagin kayong mga leon. Kayo namang maliliit, alam ko na ang itatawag sa inyo, mga mobeta. Itong maingay, tatawaging tandang, at ikaw ay inahin. Tingnan natin, kayong mga dambuhalang hayop, tatawaging elepante. Pero ingat, huwag ninyong tapakan ng malalaki niyong mga paa ang mga sisiw. Kayong dalawa, mga pusa, at yang nasa balahibo ninyo, mga pulgas. Yung nakalambitin sa sanga ay tatawaging mga unggoy. At ang may 8 mga paa ay gagamba. Nakita ng Diyos na natutuwa si Adan sa kanyang ginagawa. Pero nakita rin niya na kailangan ni Adan ang kasama na makausap at makaunawa sa kanya. Makabuo ng isang pamilya, magkaroon ng mga anak at masayang buhay. Adan, napakahusay mong napangalanan ng mga hayop. Pero mas madali ang mga gawain ito kung may katuwang ka. Opo, nakakapagod pangalanan ng mga hayop.
At ako'y inaantok. Ay, palagay ko'y idlip ako. Matulog ka, Adan. At habang natutulog ka, ihahanda ko para sa iyo ang magandang sorpresa. Sige po, Ama. Ako po'y labis na napagod. Palagay ko'y masaya ang mga hayop sa pangalan nila. Pinatulog ng Diyos si Adan ng mahimbing at kinuha ang isang tadyang. Mula sa tadyang ginawa ng Diyos ang babae. Ginawa siya ng Diyos na napakaganda at tama na katuwang ni Adan. Adan, gumising ka! Narito ang nilikha ko na katuwang mo. Wow! Ang ganda niya! Katulad ko siya. Siya'y magiging kabiyak ko habang buhay dahil nilikha siya ng Diyos mula sa aking katawan. Nilikha ko ang unang lalaki at babae mula sa parehong laman. Sapagkat kung ang lalaki at babae ay magpakasal, ito ay panghabang buhay at dapat maging tapat sa isa't isa. Dapat mahalin at alagaan ng lalaki ang kanyang asawa at igalang ng babae ang kanyang asawa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Adan at Eva, nais ko kayong maging maligaya dito sa hardin. Ibinigay ko ang lahat ng bunga ng mga puno para pagkain ninyo. At kayo ang mamamahala sa lahat kong nilikha, mga halaman, mga hayop, at ang lahat sa mundo. Pero tandaan ninyo ang isa kong utos. Huwag ninyong kainin ang bunga ng kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Kapag kinain ninyo ang bunga, mamamatay kayo. Alam kong maraming bagay ang hindi ninyo naintindihan. Pero magtiwala lang kayo. Mahal ko kayo at nais kong makapiling kayo magpakailanman. Sa ganitong paraan, itinatag ng Diyos ng maayos ang daigdig. Ginawa niya ang lahat na may layunin. Itinalaga ang tao na mamamahala ng kanyang nilikha. Nakita ng Diyos na ang lahat ay napakaganda. Labis akong namamangha kung paano mong ginawa sa iyong larawan, pinuno ng pag-ibig. Naghanda ka ng lugar para sa aming dalawa, kung aming pagmamasdan, luwalhati mo'y laganap. Kay dakilang Diyos na gumawa ng lahat, inibig mo't iningatan, nagbigay kapayapaan, alam mong lahat. At Diyos, alam namin na Ika'y aming Diyos sa langit, magpakailan pa man. Kay ganda ng mundo, pero ako'y nag-iisa. Gumawa ka ng makakasama ko, at kami pinag-isa. Kay dakilang Diyos na gumawa ng lahat, inibig mo't iningatan, nagbigay kapayapaan, alam mong lahat. At Diyos, alam namin na Ika'y aming Diyos sa langit, magpakailan pa man.